Sa kasalukuyang panahon, isang batang dalaga ang bumisita sa isang sementeryo at binasa ang isang aklat na isinulat ng isang kilalang manunulat. Ang pamagat ng aklat ay The Grand Budapest Hotel. Mula roon, bumalik ang kwento sa taong 1985, kung kailan ang matandang manunulat ay inaalala ang kanyang pagbisita sa dating marangyang Grand Budapest Hotel noong 1968. Sa panahong iyon, ang hotel ay malayo na sa dating karangyaan nito, tila niluman na ng panahon. Dito niya nakilala ang mahiwagang may-ari ng hotel, si Zero Mustafa, isa sa pinakamayayamang lalaki sa bansang Zebrauka. Nagulat ang manunulat dahil kahit mayaman si Ginoong Mustafa, naninirahan ito sa isang silid ng mga taga-silbi sa isang halos walang laman na hotel. Habang naliligo ang manunulat, laking gulat niya nang malamang naliligo rin pala sa kabilang paliguan si Ginoong Mustafa. Doon niya sinabi na humahanga siya sa mga sinulat ng manunulat. Tinanong ng manunulat kung bakit niya binili ang Grand Budapest, ngunit ang sagot ni Ginoong Mustafa ay, hindi ko ito binili. Dahil sa labis na pag-uusisa ng manunulat sa kasaysayan ng hotel, pumayag si Zero na maghapunan sila at sa pagkakataong iyon ay isasalaysay niya ang buong kwento ng Grand Budapest. Bumalik pa ang kwento sa taong 1932 sa panahon ng rurok ng karangyaan ng Grand Budapest Hotel. Pinamumunuan ito ng kilalang-kilala at iginagalang na tagapangasiwa ng hotel, si Monsieur Gustav H. Mahal siya ng mga parokyano, lalo na ang mga matatandang babaeng mayayaman na kanyang pinapaligaya at kinakaibigan, minsan pa'y nagkakaroon siya ng ugnayang pisikal sa ilan sa kanila. Isa sa mga ito ay si Madam D. Habang papaalis si Madam D sa hotel, sinabi niyang may masamang kutob siya, ngunit pinakalma siya ni Gustav upang makaalis siya ng walang alalahanin. Samantala, si Zero ay bagong salta pa lamang sa hotel, isang imigranteng ulila at bagong tanggap na lobby boy. Why do you want to be a lobby boy? Wouldn't. At the Grand Budapest, sir. It's an institution. Tinuruan siya ni Gustav kung paano maging perpekto sa kanyang tungkulin. Sa kanyang pamamalagi sa hotel, doon din niya nakilala si Agatha, isang pastry chef mula sa kilalang panaderya na Mendel's. Makalipas ang ilang buwan, nabasa ni Zero sa pahayagan na pumanaw si Madam D. Agad niya itong ibinalita kay Gustav. Nagdesisyon silang maglakbay patungo sa mansyon ni Madam D. Habang nasa tren, sinisisi ni Gustav ang sarili kung bakit hindi siya nakinig sa kutob ni Madam D. Nagsimula rin silang sitahin ng mga pulis at sinubukang hulihin si Zero dahil isa siyang banyaga. Ngunit ipinagtanggol siya ni Gustav at muntik silang magkasuntukan ng mga awtoridad. Buti na lamang at dumating ang hepe ng pulisya, si Henkels, nakakilala ni Gustav. Binigyan niya si Zero ng pansamantalang bisa at pinaalis ang mga pulis. Pagdating sa mansyon ni Madam D, nakita nila ang maraming tao na naroon upang dumalo sa pagbabasa ng huling habilin at testamento ng yumaong ginang. Karamihan sa kanyang ari-arian ay ibinilin sa kanyang mga anak, ngunit sa ikinagulat ng lahat, iniwan niya kay Gustav ang isang napakahalagang painting na may pamagat na Boy with Apple, isang sining mula pa noong Renaissance. Who's Gustav H? I'm afraid that's me, darling. Nagngit-ngit si Dimitri, anak ni Madam D, at inakusahan si Gustav na isa lamang siyang sinungaling na umaakit ng matatandang babae upang mapakinabangan. Nauwi ito sa mainit na pagtatalo at santukan, kaya't napilitang lisanin ni na Gustav at Zero ang lugar. I learned you ever once laid a finger on my mother's body, living or dead, I swear to God I'll cut your throat. You hear me? I thought I was supposed to be a fucking faggot. You are, but you're bisexual. Let's change the subject. I'm leaving. Dahil ayaw ni Dimitri na mapasakamay ito ni Gustav, nagpasya silang nakawin na lamang ito sa tulong ng butler ni Madam D at itinago nila ito sa Grand Budapest Hotel. Bago sila matulog, dahil sa kabutihang loob at katapatan ni Zero, sinabi ni Gustav na kung sakaling may mangyari sa kanya, ipapamana niya kay Zero ang lahat ng kanyang ari-arian. Wala na rin kasing pamilya si Gustav at tanging si Zero lamang ang itinuturing niyang tunay na kasamahan at tagapagmana. Makalipas ang ilang araw, inaresto si Gustav at pinaratangang siya raw ang pumatay kay Madam D. Siya'y ibinilanggo sa piitan. Binisita siya ni Zero at isinumbong na nakausap niya si Kovacs, ang abogado ni Madam D. May hinala si Kovacs na walang kasalanan si Gustav. Nawawala rin ang butler na si Serge, na siya lamang ang nakakaalam ng buong katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Madam D. Habang pinaghahanap siya ng mga pulis,
Tinutugis rin siya ng mamamatay tao ni Dimitri na si Joplang. Pinuntahan ni Joplang ang bahay ng kapatid ni Serge, ngunit wala roon si Serge. Samantala, sa loob ng kulungan, naging kaibigan ni Gustav ang ilang bilanggo at nagplano silang tumakas. Ngunit wala silang kagamitan para gawin ito. Sa tulong ni Zero at Agatha, naipuslit ang mga gamit na nakatago sa loob ng mga pastry ng Mendels. Gabi-gabi, palihim silang naghuhukay sa sahig hanggang walang makapansin. Samantala, dahil sa pagkadismaya ni Dimitri sa hindi niya pagkuha sa kanyang inaasahan, iniutos niya kay Joplang na bantayan si Kovacs. Napansin ni Kovacs na sinusundan siya, kaya sinubukan niyang tumakas, ngunit napatay rin siya ni Joplang. 3 araw ang lumipas, oras na ng pagtakas ni Gustav at ng kanyang mga kaibigan sa kulungan. Naghihintay na si Zero sa labasan nila. Sa kanilang pagtakas, nahuli sila ng mga gwardya, ngunit nagboluntaryo si Gunther na patayin ang mga ito. Sa kabila ng kanyang tagumpay, napatay rin siya. Dahil sa kanyang kabayanihan, nakatakas si Gustav at nakasama muli si Zero. I want roadblocks at every junction for 50 kilometers. I want rail blocks at every train station for 100 kilometers. I want 50 men and 10 bloodhounds ready in 5 minutes. We're gonna strip search every pretzel house, Waffelhut, beer garden, and especially every Grand Hotel, from Augsburg to Zilchbruck. Dahil hindi naligtas bumalik sa Grand Budapest Hotel na siguradong bantay sarado ng pulis, humingi si Gustav ng tulong sa kapwa niyang mga concierge mula sa iba't ibang hotel. Dumating si Ivan, isang concierge, at ibinalitang natunton na nila si Serge. Kinontak nila ito at nakumbinsing makipagkita kay Gustav kinabukasan. Doon lamang napansin ni Dimitri na nawawala na ang boy with apple painting. Ayon sa katulong na si Clotilda, si Gustav raw ang kumuha nito. Natagpuan ng mga pulis ang isang basket na may lamang ulo ng kapatid ni Serge, at isang sulat. Sa tuktok ng Galbinster Peak, sa may observatory sa bundok, naroon na sina Gustav at Zero upang makipagkita kay Serge. Tinuro sila ng mga kasamahan ni Serge papunta sa kumpisalan sa loob ng simbahan. Pagkapasok nila, humingi ng tawad si Serge dahil hindi niya sinadyang ipagkanulo si Gustav, pinagbantaan daw siya ni Dimitri at pinatay ang kanyang kapatid. Inamin rin niya na siya ang opisyal na saksi sa pagkakagawa ng ikalawang testamento ni Madam D, na ipatutupad lamang kung siya ay pinatay. Sinira ito ni Dimitri, ngunit may kopya si Serge. Ngunit bago pa man niya maibigay ito, bigla siyang pinatay ni Joplang. Hinabol ni Gustav at Zero si Joplang. Mabilis mag-skating si Joplang sa yelo, ngunit ginamit ni Gustav at Zero ang isang sled upang habulin siya. Sa kasagsagan ng paghabol, nabaon sa nyebe si Zero, at si Gustav ay muntik nang mahulog sa bangin habang pilit na hinahatak ni Joplang ang lupa na kanyang kinakapitan. Sa huling sandali, itinulak ni Zero si Joplang mula sa bangin upang mailigtas si Gustav. Dumating ang mga pulis at pinatitigil sila, ngunit tumakas silang dalawa gamit ang motorsiklo ni Joplang. Pagbalik sa Grand Budapest Hotel, nilamon na ng banta ng digmaan ang buong bansa at sinakop na ng mga sundalo ang hotel. Palihim na pumasok si Agatha upang kunin ang nakatagong painting. Habang naghihintay sa labas sina Gustav at Zero, dumating si Dimitri at natanawan si Agatha. Sinundan niya ito sa loob ng hotel. Pumasok din sina Gustav at Zero dahil nag-aalala sila kay Agatha. Habang papalapit si Dimitri, tumakbo si Agatha at nawala sa kanyang paningin. Pagdating sa elevator, laking gulat ni Dimitri na nandoon sina Gustav at Zero, kaya't bigla niya silang binaril. Bigla ring nagsilabasan ang mga sundalong nakapwesto sa mga kwarto ng hotel at nagkaroon ng barilan. Dumating si Henkels at pinatigil ang putukan. That's Gustav H., the escaped murderer and art thief. I've got him cornered. Dimitri Degov from Taxis. He's responsible for the killing of Deputy Kovacs, Serge X and his club for his sister plus his own mother. Habang lahat ay naguguluhan, may narinig silang ingay mula sa bintana. Natanong ni Zero si Agatha na muntik nang mahulog. Tinangka niyang iligtas ito ngunit pati siya ay nahulog rin. Sa kabutihang palad, bumagsak silang dalawa sa mga kaong may pastry ng Mendels at nakaligtas. Ipinakita ni Agatha kay Zero na may sulat sa likod ng painting. Laman nito ang lihim na testamento kung saan si Gustav ang tunay na tagapagmana ng lahat ng kayamanan ni Madam D, kabilang na ang Grand Budapest Hotel. Dahil dito, tuluyang natalo si Dimitri, at naging isang napakayamang tao si Gustav. Nagpakasal sina Zero at Agatha,
at naging masaya sila sa piling ng isa't isa. Isang araw, inimbitahan sila ni Gustav na maglakbay patungong Lutz. Ngunit sa kanilang paglalakbay, isang trahedya ang naganap, pinatay si Gustav ng mga sundalo matapos niyang ipagtanggol si Zero, na isang dayuhan at walang tamang mga papeles. Ang pansamantalang bisa na ibinigay ni Henkels ay hindi kinilala ng mga sundalong iyon, at walang alinlangang pinaslang si Gustav. Kalaunan, namatay rin si Agatha dahil sa isang karamdaman. Naiwan si Zero na nagdadalamati, wasak ang puso, ngunit pinili niyang panatilihin ang Grand Budapest Hotel bilang alaala kina Gustav at Agatha, ang dalawang pinakamahalaga sa kanyang buhay. Lumipas ang mga taon, unti-unting naluma at napabayaan ang dating marangyang hotel, tulad ng mundo ng kagandahan at kagandahang asal na kinatawan ni Gustav, isang mundong naglaho sa paglipas ng panahon. Sa pagtatapos ng pelikula, bumalik ang eksena sa kasalukuyan. Natapos na ng dalagang bisita ang pagbabasa sa alaala ng manunulat, isang aklat na nagsisilbing tagapag-ingat ng gunita ng isang panahong unti-unting kinakalimutan, ngunit hindi tuluyang nawawala sa puso ng mga nakabasa nito.